sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Renz. 30 years old na sa ngayon at isang cinematographer ng Leyte. Pero nakatira ngayon dito sa Tondo, Manila. Papa Dudut, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang ilan sa mga otherworldly experiences ko simula pa noong bata pa ako. Meron akong 2 experiences na hindi ko makakalimutan. Una ay nangyari ito maraming taon na ang nakakaraan, noong bata pa ako. Hindi ko alam kung anong klaseng bagay, hayop o ibang nilalang itong na-encounter ko. Siguro isang uri ng aswang, duwende or kung ano man na hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan. Siguro ay pusa lang na makulit o siguro aso. Pero kung ano man yun ay sigurado akong binigyan ako ng nakakakaba at nakakatakot na pakiramdam. Sa buong magdamag nagising ako noong kalagitnaan ng gabi o madaling araw man yon. Papa Dudut, natatandaan ko pa. Nangyari ito sa bahay ng lola ko. Tuwing bakasyon ay bumibisita kami ng pamilya ko kay Lola Sepa. Kasama ng lola ko ang mga pinsan ko at iba pa naming kamag-anak, mga tito at tita ko. Walang masyadong nakakatakot or unusual na nangyayari doon sa bahay na yon. Wala akong masyadong naaalala noon na nakakatakot na kwento na nanggaling sa bahay na yon. Halos doon kami lumaki ng mga kapatid at pinsan ko. Doon ko din naging close ang mga pinsan ko. Ngunit may isang gabing hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko man matandaan kung anong taon or date to be specific. Dahil sobrang bata pa ako noon. Nasa 10 years old more or less pa lamang ako noon. Isang gabi kasama kong matulog sa isang kwarto ang mga pinsan ko. Kinaagahan ang gabi noon. Nag-celebrate ang mga magulang namin ng birthday. Siyempre, may inuman at kasiyahan. So kami pinatulog lahat sa isang kwarto. Kalagitnaan man yon ng gabi o madaling araw ay nagising ako sa pagkakahimbing ng tulog ko. May kumakatok sa ilalim ng kama, diretso mula sa ulunan ko. Kinakatok yung ilalim ng kama na parabang alam na nagising ako. Biglang nalimpungatan ako at hindi agad nag-register sa akin yung takot kasi tulog pa ang utak ko. Pero nang biglang kumalabog ang kama mula sa ilalim ay nagising ang diwa ko sa sobrang takot. Hindi na makatayo ang katawan ko para tignan kung anuman ang nasa ilalim ng kama. Nakapatay yung ilaw sa kwarto kaya ang tanging nararamdaman ko lang habang nakahiga ay ang kabog ng dibdib ko sa kaba at takot dahil merong kakaibang bagay o hayop ang nagdadabog sa ilalim ng kama. Ilang minuto yung nakalipas habang nakikinig sa bugso ng dibdib ko sa sobrang kaba. Kumatok ulit yon mula sa ilalim ng kama sa ulunan ko. Tapos ay ramdam ko na gumapang ito palabas ng ilalim ng kama at palabas din ng kwarto. Rinig ko yung pagbukas at pagsarado ng pinto ng kwarto kasi may spring yon para laging nakasarado yung pintuan. Kumakalampag lagi yung pinto na yon kapag hinayaang magsara sa sarili at rinig mo ang lakas ng hampas nito. Akala ko, Papa Dudut, ay magiging okay na dahil wala na yung bagay na yon sa ilalim ng kama pero lumabas ito at hanggang sa labas ng bahay. Rinig ko lahat ng ginawa noon dahil sa sobrang tahimik ng gabing yon at yung bagay o nilalang na yon yung natatangi ko lang naririnig. Rinig ko na nagbasag siya ng paso ng halaman. Tapos, Papa Dudut, nangyari yung hindi ko akalain na mangyayari. Una, bumukas yung pinto ng bahay. Pagkatapos bumukas yung pinto ng kwarto ng tinutulugan naming magpipinsan. Hindi ko alam kung bakit pero this time ay hindi na siya ganun kalakas gaya ng una.
Pagkatapos naramdaman ko ulit na may gumagapang papunta sa ilalim ng kama. Tumaas muli yung kaba at takot ko. Bumilis yung tibok ng puso ko sa kaba. Gusto kong umiyak at tawagin noon ang mga magulang ko pero may makakarinig ba sa akin? Kung may makakarinig man sa akin, yon at yon ang unang makakarinig sa akin. Yung bagay na yon sa ilalim ng kama. Nasa isip ko kung gumalaw man ako o gumawa ng kahit na anong klaseng boses, baka patayin o kainin ako nito. Hindi ko alam. Yun lang ang sumagi sa isip ko kung tangkain kong gawin na tumawag sa magulang ko. Papadudot buong magdamag ay hindi ko alam kung ilang segundo, minuto or oras na ang lumipas pero isa lang ang alam ko. May something sa ilalim ng kinakahigaan ko noon at hindi mawala yung kaba ko. Parang hindi siya mapakali sa ilalim ng kama dahil kinakatok niya ako tapos ay galaw siya ng galaw. Ramdam ko yung likot niya. Siguro ay dahil sa sobrang kaba at parang may adrenaline rush sa akin tapos ay gumagapang ulit siya palabas ng ilalim ng kama. At ramdam ko na parang tumayo siya panandalian saglit sa gilid ng kama para titigan kaming magkakatabing magpipinsan. Ako naman sa sobrang kaba ay hindi ko maidilat ang mga mata ko. Kasi hindi ba noong bata ka kapag takot ka ay napapapikit ka lang? Buti na lang at madilim yung kwarto at hindi ko nakita kung ano man yung nasa gilid ng kama. Then bumalik siya sa ilalim ng kama at patuloy na kumakatok mula sa ulunan ko. Tumigil yon sa pagkatok at magparamdam ng may bumisita na tito ko sa kwarto namin. Dumaan yung pagkahaba-habang oras sa sobrang dami ng iniisip ko. Siguro dahil bata pa ako noon ay napagod yung isipan ko at nakatulog ako na parang nawala yung kaba at takot o yung buong existence nung something na yon sa ilalim ng kama. Tapos kinaumagahan ay naalala ko ang lahat. Kinuwento ko sa tita ko yung nangyari na akala ko ay panaginip lang. Kinuwento ko na parang may nagbasag ng paso ng halaman sa harapan. Pagkatapos ko namang ikwento sa tita ko yon ay napasigaw ang lola ko kasi may bumasag daw ng paborito niyang halaman sa tapat ng bahay. Papadudot nagpatuloy ang ganong klaseng experience ko sa bahay ni lola na magigising ako na mag-isa tuwing gabi tapos may kumakatok sa ulunan ko. Tapos ay may maririnig akong kaluskos o gumagapang sa ilalim ng kama. Pero isang araw ay hindi ko na yon natiis at nang makarinig ako ng mga gumagalaw sa aking kama ay sinilip ko na ito ng biglaan. Yun ang naging pagkakamali ko. Hindi ko nakita ang kabuuan ng kanyang muka pero nakita ko noon ang kanyang mga matang tila glow in the dark. As in glowing red in the dark. Tapos ang mata niya ay pwedeng maihalin tulad sa isang buhaya. Dahil doon ay patakbo ako ng lumabas ng bahay at sinabi ko sa aking mga magulang at sa aking lola ang aking nasaksihan. Simula noon ay hindi na ako pumunta pa sa bahay ni lola. Nang mamatay man si lola ay ibinenta ang bahay na yon at ang balita ko na lamang ay giniba na ito para tayuan ng bago at makabagong bahay. Samantala ang ikalawang karanasan kong ibabahagi sa inyo ay nangyari sa isang lugar sa Leyte. O sabihin na lang natin na isang isla sa Leyte na pinuntahan ko year 2018. At heto ang kauna-unahang kong punta sa lugar ng Leyte. Malaki na ako nang mangyari ito na sa early 20s na ako papadudot. Inibitahan kasi ako ng isang kaibigan na sumama sa bakasyon niya. Actually work and vacation siya kasi may aayusin siyang mini event sa mangyayaring fiesta sa pupuntahan namin sa Higatangan Island. So ayun na nga, pumayag ako dahil sa nasa bakasyon naman ako ng time na yon. Dahil kakatapos lang ng klase. Sino ba naman ang hindi sasama kung libre naman lahat at naka-airplane ka pa? So bumaba na kami ng Romualdez Airport sa Tacloban. Then sumakay kami ng van, siguro mga 2 to 3 hours. Bumaba kami sa isang maliit na pier. Not totally pier ng malaking barko kundi pier ng mga bangka doon papunta sa isla ng Higatangan. Habang nag-aantay pa ng pasahero sa bangka ay naisipan muna naming kumain ng ihaw-ihaw, tanaw lang mula sa sakayan ng bangka. Bumili ako ng 4 na pirasong barbecue tapos ay umorder na rin ako ng rice kasi na-curious ako sa rice nila na nakabalot pa sa dahon. So ayun, sabi ko pa-order ako ng isa. Tapos nag-smile ako at nag-thank you sa matandang tendero. Medyo wala ata sa mood si tatay habang kumakain ako
ay nagsalita siya. Kung pupunta ka sa islang yan, dapat may kakilala ka doon, ang sabi nito sa akin habang nakaturo sa islang natatanaw namin. Nakatingin lamang ako kay tatay kasi hindi ko alam kung ano ba yung sinasabi niya at kung ako ba yung kausap niya. Lumingon ako at yung kasama ko naman ay busy mag-picture taking. So pinagpatuloy kong kumain hanggang sa natapos ako. Inabot ko ang pinggan at nagbayad na ako. Tapos syempre na-curious ako sa sinabi ni tatay kaya tinanong ko siya. Sabi ko, Tay, ano po yung sinasabi niyo sa akin kanina? Ipinatong niya muna ang hawak ng mga barbecue sa lagayan. Alam mo ba, nasa pupuntahan mo ay puro aswang. Mag-iingat ka, huwag kang tatanggap ng anumang pagkain na ibibigay sa iyo ha. Kung hindi mo namang kilala ay bakit mo tatanggapin ang pagkain? Babalapan niya sa akin. Kinabahan ako sa mga sinabi ni tatay kasi first time kong pumunta doon at hindi naman ako sanay gumala dahil laking Maynila ako. Sumagot naman ako na yung kasama ko naman po ay taga rito. Bibisita lamang po siya sa kamag-anak niya. Nakasakay na kami sa bangka, siguro'y mga 1 oras at kalahati kaming bumabiyahe. Ang sabi ko ay bakit ganon? Tanaw ko lang naman ang isla kanina pero bakit napakalayo ata. Pero mas iniisip ko yung sinabi ni tatay na medyo kinakabahan ako. So ayun, buwaba na kami sa isla, halos mga taga-ibang lugar din ang nagpuntahan dahil makikifiesta. Dumating kami ng 5:30 PM. Pagkababa namin, may nadaanan kaming isang historical na lumang bahay. Doon daw nagtago si Marcos noong panahon ng pagsakop ng mga Hapon. Ang ganda at nakakatuwa na inalagaan at pinanatiling maayos ng mga taga-islang malaking bahay na yon. Makikita mo ang mga tao na bising naglalagay ng banderitas, naglilinis at halos ng nadaanan namin ay naglilitsyon ng baboy at malalaking isda. Tumuloy kami sa tiyahin ng kaibigan ko. Medyo lumang bahay gawa sa kahoy at napakasarap ng hangin na nanggagaling sa dagat. Ipinaghanda kami ng makakain pero sabi ko ay busog pa ako dahil kumain ako sa pier. Pero nahiya ako kasi pinaghandaan kami at hinintay kaya kumuha ako ng inihaw na isda at kaunting kanin. Dahil iniisip ko yung sinabi ni tatay kaya medyo natakot ako sa totoo lang. Pero so far hindi naman sumama ang pakiramdam ko. Hindi naman ako naging zombie. Samantalang nakaidlip ako dahil sobrang pagod sa biyahe after kumain. Nagising ako ng 7 PM. Pagising ko ay wala yung kasama ko. Pagkababa ko sa hagdanan ay nakita ko yung tiyan ni Paulito na nakaupo at gumagawa ng gelatin. Ang sabi niya sa akin ay sumunod daw ako sa court, 2 kanto mula sa bahay na tinutuluyan namin. Agad akong nagbihis at umalis. Habang naglalakad ako ay napansin ko yung dagat kaya pumunta muna ako sandali. At napansin ko yung mga ilaw na maliliit na green sa tubig, ang ganda lang pagmasdan. Hindi ko alam kung maliliit na isda yon. Medyo nalibang ako sa kakatitig doon. Halos 15 minutes din akong tumambay doon. Hanggang sa nag-decide na akong umalis dahil baka hinahanap na ako. Naririnig ko na rin kasi ang mga malalakas na tunog sa court dahil doon ay gaganapin ang sayawan mamaya. Naglalakad na ako nang mapansin ko sa hindi kalayuan ang isang babaeng maikli ang buhok na nakatingin sa akin, nakasandal siya sa puno ng niyog. So bilang isang bisita doon ay ginantihan ko rin ang ngiti. Nagpunta na ako sa basketball court at umupo sa tabi ni Paulito. Sabi niya sa akin, bakit ngayon ka lang? Sabi ko tumambay lang ako sandali sa dagat. Hindi ko na lang binanggit sa kanya yung babaeng nakangiti kahit na medyo weird yung titig niya sa akin at ngiti kanina. Sobrang saya ng gabing yon. Dahil nagsayawan kami kahit na hindi ako marunong sumayaw ay pinagsayaw ako doon ng kuratsa. Sobrang nakakahiya pero masaya. Loko kasi si Paulito, nilagay niya sa listahan ng pangalan ko. Habang nagkikwentuhan at nagsasalo-salo ang lahat ay may napansin akong isang tao na nasa labas ng basketball court. Tinitigan ko mabuti dahil pamilyar siya. Hindi nga ako nagkamali dahil siya ang nakita ko sa dagat na nakatitig sa akin papadudot. Napaisip ako, bakit hindi siya nakikihalubilo sa mga taga roon? Nakatitig lamang siya sa akin at nakakakilabot lang kasi hindi talaga siya tumitingin sa iba. Sa akin lang talaga. May dumi ba ako sa mukha? Bakit nakatitig lang siya sa akin? Napaisip ako na wala naman akong ginagawang masama.
Kinakabahan ako kasi kakaiba yung titig niya na para bang may kasalanan ako sa kanya. So iniba ko yung tingin ko at binunot ko ang cellphone ko at nagkunwari lang ako na may ginagawa para lang hindi ko siya makita. Lumapit ako kay Paulito at sinabi ko sa kanya yung tungkol sa babaeng nakatitig sa akin. Paulito, nakikita mo ba yung babaeng nandun sa labas ng court? Tingnan mo oh. O ako lang bang nakakakita? Wika ko. Tumingin siya at ako naman ay nakayuko lang. Nasaan? Ang sabi ni Paulito sa akin. Wala naman Renza. Pagtingin ko ay wala na ang babae. Ikinumento ko lahat kay Paulito at tinawanan lamang niya ako. Piniro pa ako na baka daw natipuhan ako. Natapos ang sayawan at kasiyahan. Medyo nabawasan na mga tao at niyaya ko na si Paulito. Sabi ko gusto ko na magpahinga na. Sabi niya sa akin, sige tara na. Kaya palabas na kami ng gate ng court nang biglang may bumate sa kanya na matandang babae. Siguro yung mga nasa edad na 60s na ang matanda. Oy Paulito, kumusta ka na? Bate sa kanya ng matandang babae. Mabuti naman po Nanay Hilda, ang sabi ni Paulito. Nanay daw ito ng best friend classmate niya. Tara Paulito, naganda ako ng kaunti sa bahay. Daan kayo ng kaibigan mo para makita ka rin ni Yani. Pag-aya pa ng matanda. Agad naman pumayag si Paulito at sumama kami kay Nanay Hilda. Medyo malayo sa court at medyo madilim dahil walang ilaw sa kalye ng islang yon. Kinakabahan na ako kasi as in malayo na sa court at yung tugtog mula roon ay mahina na ang ibig sabihin ay malayo na kami. Binuksan ni Nanay Hilda ang gate na gawa sa kahoy at binuksan ang pintuan at pumasok na kami sa loob. Medyo dim lang ang ilaw nila sa loob, naka-fluorescent sila pero parang ang dilim pa rin. Nakaupo kami ni Paulito sa dining area habang kumukuha ng pagkain si Nanay Hilda. Inilapit ni Paulito ang mukha niya at bumulong. Huwag kang kumain. Seryoso ang mukha nito at doon ako kinabahan sa kanya. Napamura ako sa isipan ko. Nag-flashback ang boses ni tatay. Maya-maya ay lumabas si Nanay Hilda. Ayan, kumain na kayo. Teka lang at tatawagin ko na si Yani. Sambit ni Nanay Hilda. Pero pagpasok ni Nanay Hilda sa kwarto ay biglang namatay ang ilaw kaya bigla akong napahawa kay Paulito. Papadudot ang bilis ng tibok ng puso ko. At agad ding bumukas ang ilaw ng paglabas ni Nanay. Nagulat ako at parang gusto kong lumubog sa kinakaupuan ko nang makita ko yung babaeng nakaupo sa wheelchair. Siya yung nakita ko sa dagat na nakatayo at nakatitig sa akin at siya rin yung nasa labas ng court. Nanlaki ang mga mata ko noon at bigla akong lumabas ng pinto. Pero habang palabas ako ng pinto ay parang nanghina ang mga paa ko at sa hindi malamang kadahilanan, ang daming pumasok sa utak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, paano siya makakalakad kung nasa wheelchair siya. Biglang namatay ang ilaw. Nasa labas ako ng pinto nang biglang nagsalita si Paulito. Nanay Hilda, Yani, gusto ko nang tumakbo ng sandaling yon. Lumabas si Paulito na may galit at takot sa mga mata niya. At hindi niya ako kinausap hanggat hindi kami nakakauwi sa bahay ng tiyahin niya. Samantala pagka-uwi ay agad na ipinagtapat ni Paulito sa akin ang totoo. Naaswang daw di umano si Nanay Hilda at Yani. Pero chismis lang naman daw. Noong elementary pa sila kaya hindi siya naniniwala. Agad namang narinig ng tiya ni Paulito ang aming kwentuhan. Kaya siya ang nagpatotoo ng lahat. Sinabi ko rin noon sa kanila kung anuman ang nakita ko. Na si Yani ay nakita ko sa dagat at labas ng court na nakatingin sa akin papadudot. 2 days lang kami doon ni Paulito at nagpasya na kaming umuwi ng Maynila. Pero sa loob ng 2 days na yon ay hindi ako makatulog. Kinakabahan kasi ako lalo na kapag nakakarinig ako ng mga kaluskos. Mga paglakad at pagaspas ng pakpak ang maririnig ko sa labas. Napansin ko rin na bago kami matulog ay naglalagay si Paulito ng asin sa bintana at sa pinto namin. Alam kong pangontra yun sa mga aswang pero hindi ako nagtanong. Basta hinintay ko na lamang na umalis kami sa lugar na yon. Iyon papadudot ang isa sa hindi ko makakalimutan dahil hindi ko napatunayang aswang
sina Nanay Hilda at Yani, ay alam ko at ramdam kong may kakaiba sa kanilang dalawa. At doon sa naranasan ko sa bahay ng lola ko, hindi ko man sigurado, Papa Dudut, kung aswang yon o duwende. Basta isa lang ang sigurado ako, isa itong masamang nilalang. Kaya kapag may inuman kasama ang tropa, hindi mawawala ang dalawang kwentong ito sa kwentuhan namin. Papa Dudut, totoo ang mga naranasan kong ito. Nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Basta masaya ako dahil sa wakas ay nakapag-share ako ng aking totoong karanasan sa inyong programa. Sana'y magustuhan po ninyo. Babasahin ko din ang mga magiging comments sa dalawang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Muli maraming salamat and more power, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Renz ng Tondo, Manila.